Araw ng trabaho na naman ngayon kung saan mag-spray kami ni paring Oger sa aking tubuhan at magbibigay na rin ako ng diskarte o idea kung paano mapabilis mapuksa ang damo ng ating mga tubuhan. Clear out nga ang gamit naming herbicide at ang timplada namin na isang lata ng sardinas sa isang tangke ng sprayer na nagkakalaman ng 16 liter na tubig. Speaking of herbicide, hindi dapat pwedeng sprayan ang ganitong gulang ng tubuhan. Kaya gumawa ako ng paraan upang hindi direktang matamaan ang puno o dahon nitong aking tubuhan. Dalawang pares nga ng plywood magkabilaan at merong ngang brace sa gitna na tama lang sa pagitan ng eras at meron ding hawakan na parang kariton. Ito ang magsisilbing hawakan na habang hinihila ko ng dahan-dahan, sinusundan naman ni paring Oger na i-sprayan. Ang ganitong diskarte ay sa pagitan ng eras lang ang aming pinapatamaan dahilan upang hindi maapektuhan o mamatay ang aking tubuhan. May mga angkop na herbicide para sa ating mga tubuhan, ngunit clear out ang gamit ko kasi alam kong ito ang mabilis at epektibong pamatay damo. Ginawa ko ang ganitong diskarte upang maibahagi sa kapwa ko farmer upang makatulong para mapabilis ang trabaho at makamura sa pagpapadamo. Pagdating sa puunan, tubuhan nga ang pinakamalaki ang budget. Land preparation pa lang gumastos na ako ng 24,000 sa 2.5 area ng aking tubuhan. 10,000 sa diplow, 7,000 sa stable at 7,000 din sa eras. 87,500 ang bili ko sa binhe bukod pa ang pakyaw ng pagtanim at pagtabon ng araro. 5,000 sa isang hektarya ang paglatag ng tubo sa eras. Umabot din ng 12,500 sa 2.5 hektarya. Habang 3,750 naman ang pakyaw ng araro pagtabon. Naglagay naman ako ng 5 sakong 1620 sa basal na umabot din ng 7,250. Kung i-compute mo lahat-lahat, umabot din ng 70,000 ang gastos sa isang hektarya. Pagkaraan nga ng isang linggo ng aming pag-i-spray, ganito na nga yung resulta ng aming inisprayan. Kung mapapansin nyo, sunog na lahat ng damo sa pagitan ng eras. Bale, ang natirang damo na lang ay yung nasa mismong eras na lang ng tubuhan. Halos malinis na nga itong tignan, pero kailangan pa rin matanggal ng damo sa mismong puno para pag naglagay ka ng abono ay wala itong kaagaw. Paki-like or comment naman kung sa tingin nyo nagustuhan nyo itong discarding ginawa ko. At pa-share na rin para mapanood ng kapwa nating farmer at nang makatulong din tayo. Sa puntong ito, kasama ko na naman itong masisipag kong tropa para damuhan itong natirang damo sa mismong eras ng aking tubuhan. Nang sa ganon, malinis at wala nang kaagaw sa abono itong tubo. Oras ng pananghalian, andito kami sa ilalim ng puno ng nyog, nagtipon-tipon. Kanya-kanyang baon nga kami, may sardinas, hotdog at tuyo. Masarap kumain dito sa bukid, lalo na't pagod at gutom. Pagkatapos nga namin kumain at namahinga konti, si Oger ay pumunta na siya nag-araro gamit itong mistisong kalabaw ni utol ko. Habang dinadamuhan namin, sinusundan naman ni Oger pinapakikian para makatipid sa pakyaw ng labor ng pag-araro. Day 3, nangalahati na nga kami at nagdagdag na ako ng tao para mabilis na itong matapos. Nag-almusal nga muna daw sila para may panlakas silang magmartes, magdamo. Habang nagdadamo sila, ako naman ay naging chef cook muna. Sawa na daw sila sa sardinas kaya pinagluto ko muna sila ng nilagang baboy para meron daw silang hihiguping sabaw. Pananghalian na naman, kanya-kanya na silang pesto para kumain at na makahigop na rin sila ng mainit-init na sabaw. Pagkaraan ng 4 na araw, natapos na rin kami nagdamo at nagpalagay na rin ako ng abono para sa starter nitong aking tubo. 1620 at urea nga ang nilagay kong abono para sa dahon at ugat ang epekto nga nito. Pagkatapos ko nga napalagyan ng abono, pinasundan ko ito ng araro nang sa ganun matakpan ng abono. Ang advantage nitong pagiki ay upang hindi matangay ng agos ang nilagay na abono pag may malakas na ulan at para na din matakpan yung mga maliliit pang natirang damo. Paano yan? Tapos na kami. Hanggang dito na lang ulit. Huwag kalimutan i-like and follow itong Facebook page. Salamat!